Bilang on-screen partner ni Gada, nagkaroon ba kayo ng away o tampuhan na nakaapekto sa trabaho? Ano naman ang naging reaksyon, lalo na nagkaroon sila ng comeback short film? Natakot ka ba? Ano, di ba? Pero nasasaktan ka doon? O hindi? Hindi ko na pa-deny, pero nasasaktan talaga ako. Anong masasabi mo dito na nakipbutas ka lang? What's up, OGs? Welcome back sa episode 3 ng Gandang Araw, Oyen. At ngayon, nakakasama natin isa sa mga partner on screen ni Gada. Ilan sa project niya sa Gretchensa Entertainment ay tinangkilik ng mga manonood, tulad ng My First Crush, Kung Ako Na Lang Sana na mahigit kumulang tumagal ng 1 taon. I-welcome na natin ang nag-iisang Catalino Cantilado Jr. Hello po. Ayan, Catalino, kabahan ka ngayon sa akin. At bago tayo magsimula, welcome sa Gandang Araw, Oyen. Super thankful kami dahil pinaunlakan mo kaming ma-interview ka, makuha ang iyong mga pahayag. And, kinakabahan ka na ba? Oo naman po. Pero gusto ko naman po ito. At natutuwa naman po ako na nandito po. Yeah, super thankful kami. Sino ba si Catalino sa likod ng camera? Ako po tahimik lang na tao eh. Tahimik ka lang sa umpisa? Tahimik lang po talaga. Kahit di ka akitan? Okay, tahimik ka lang sa umpisa. Bakit ka tahimik? Nagsimula po yun ay nung talagang pandemic. Pandemic? Yes. Gawa po ng... Nalulong po ako dahil sa cellphone po. Cellphone lang lagi ka. Cellphone lang po. Sa 24 hours laging cellphone lang yung pandemic. Kumbaga hindi ka na nakakasama sa mga kabarkada mo, mga classmate mo kasi nga bawal lumabas. Oh, bawal na bawal. Kasi may batas. Bawal lumabas kasi may batas. Yan. Paano ka ba na-discover ng Gretchensa? Yun ang tinatanong ng marami. Saan nga ba nahanap ang Gretchensa ng lalaki na katulad mo? Nagsimula po yun ay nung tinawagan po ako, kasi kilala naman po ako, di ba, ni Gada nung grade 6. Oo, kilala rin kita. Kilala niyo po ako. Oo. Nagsimula po yung, may nag-chat po ata kay ate nun. May nag-chat po nun kay ate. I think si Ate Karen. Si Ate Karen po yun. Ate Karen nga. Si Ate Karen po, chinat po ako nun. Tapos, parang sinabi po na, uy, parang pwede bang umano ka sana? Tapos bibidyo call, tarang audition ka mag-audition po ako nun. Tapos, yun, para pong doon na po ako umano nung video call. Tapos pina-audition po ako, kinuha po ako. Paano yung nahirapan ka ba sa una? Kasi nga, first time mo eh. Ay, oo naman po. Hirap talaga ako. Lalo na sa? Kasi wala po akong alam sa acting nun. Yeah. Kahit ano pong techniques, kahit ano pong kung ano-ano po sa... Parang una kang nasalang sa acting sa eh. Ayun sana ngayong Pasko. Doon ka manliligaw ka doon ni Gada. Sa totoong buhay? Eme lang. May nagbago ba sa buhay mo noong may nakakakilala na sa iyo? Lalo na sa school, kasi mostly kabataan yung ating mga supporters. Opo, may nagbago naman. Siyempre po, una-una po nakilala po ako kasi influencer naman po. Yeah, oo. Lalo na sa school. Sa school, di ba may hala, ganun. May mga nagpa-picture ba? May mga kanakaway ba? Meron naman po. Ano naman yung response mo sa kanila? Actually po, hindi ko po alam kung paano yung response. Pero, kung ano po yung kanilang ina-ask, sinusunod ko lang naman po. Kasi, alam ko po na, ang ano din po kasi ng courage para mag-ask po sa isang tao. Oo. Pero kahit wala sa school, di ba, ang dami nakakilala sa iyo. Kaya nga pag minsan parang, ingat na ingat ka sa paglabas, baka kung ingat ka sa kilos mo, baka kasi mamaya, binibidyohan ka na pala gano'n. Yun talaga yung inaano ko, yung baga maging proper talaga yung sarili. Gusto ko maging responsible. Kasi ang pagiging influencer hindi talaga joke. Yeah. Kasi madaming tao nakakilala sa'yo. Nagbibigay ka ng kasiyahan sa mga manonood, sa mga nalulungkot, di ba? At saka syempre, pinapakalig mo yung Cantel. Yes. Hindi alam yung love team nila. Cantel. Hindi naman po. Nagtatampo na yung mga Cantel sa UIN mo. Ay, sorry po. Hindi ko lang po nalala, pero alam ko na po talaga yun. Okay. Alam mong nagkakrush si Gada sa iyo nung grade 6.
Kayo, wait lang alam mo na nagka-crush si Gada sa'yo nung grade 6. Kayo at tumagal ito ng ilang taon bilang magka-love team, nagkaroon ba ng feelings? Nagkaroon ka ba ng feelings kay Gada? Kasi nung grade 6 nagka-crush si Gada pero si Gada nun, Chenko Rolls, Dugyot. Ay, sige po. Ano? Yari ka kay Gada. Hindi, actually po. Ba't ka natawa? Pero, sige po. May nagka-crush naman po ako kay Gada. Anong project yun? Reveal! Siguro po na may first crush. Hala! May first crush. Kasi ikaw yung first crush ni Gada. Oo, grade 6. Eme yun. Kaya dugyot nyo ng grade 6 Pero hindi ka naman pwede din nagkaroon ka ng feelings kay Gada. Yan, nalinaw na kinikilig sila Ay, kinikilig talaga yung mga kantal ngayon. Ito, bilang on-screen partner ni Gada, nagkaroon ba kayo ng away o tampuhan na naka-apekto sa trabaho ninyong dalawa? Nagkaroon na ba kayo ng tampuhan? Wala naman. Kaaway? Wala? Wala talaga. Alalahanin mo para mayroon. Hindi, wala po talaga. Wala. Kasi good term naman po kasi. Wow, good terms. Yes. Paano nyo na-handle yung love team nyo sa labas? Di ba kapag meron tayong vlog sa labas, like mga challenge, maraming mga supporters na nakakakita. Katulad na, sa Pampanga tayo. Di ba magkasama kayo dun? Paano nyo na i-handle bilang professional love team sa labas? Pag magkasama. Pag magkasama po kami, talagang ini-stay proper na lang po talaga namin. Hindi po nilalagyan namin ng kahit ano. Basta hindi kayo nagkakailangan sa isa't isa? Pero pag po siya, pero nagkaka-awkward po kaming times. Yeah, awkward times. Kasi hindi naman po dating masyado kalalang isa't isa. Yeah. Ito. Nabalitaan mo na muling bumalik si Nick. Ano naman ang naging reaksyon, lalo na nagkaroon sila ng comeback short film? Natakot ka ba? Like, as in, natakot ka bang mawala ng kapartner? Natakot ka bang parang hindi na ako magiging part ng Giratansa kasi nga, nagbalik na si Nick? Oo naman. Yung totoo lang. Walang plastikan, yung totoo. Sige. Natakot ka ba o hindi? Hindi ko po deny, pero natakot po talaga. Ano yung feelings mo or yung ano mo dun? Yung para po bang sobrang takot. Kasi kilala naman po natin si Kuya Nick Talaga pong napakagaling na pong actor. Lalo na po nung nakita ko talaga nung una niyang acting, nung kami po'y nag-acting ng duo lang. Oo. Yung po bang pagkasabi niya lang po ng line, para pong nararamdaman ko talaga na tunay talagang yung mga, kahit script lang, tunay talaga yung feelings na nararamdaman ko sa pagdating sa acting niya. Parang kaya natakot po talaga ako. Makukuha ko ba talaga ako? Di pa pa magkakaroon ng project niya. Ang tagal mo na, parang kilaling ko kang di nakasama ni Gado sa isang project, Kasi parang ngayon, nakakasama ni Gado ay si Nick. Kaya ang dami ngayon nga ang pinagtataka ng mga kantel. Tanggal na po ba si Catalino? Bakit hindi po si Catalino ang kapartner ni Gada ngayon sa mga project, di ba? Nag-aaway-aaway pa sila. Yung iba naman natutuwa dahil nagbalik si Nick. May iba naman na Nicktel na lang, wag ng Cantel. Di ba? Pero nasasaktan ka doon? O hindi? Hindi ko na pa deny, pero nasasaktan talaga ako. Pero hindi ko na lang po pinapansin yung mga ganun. Hindi mo pinapansin, kasi pero nasasaktan ka. Ako din naman po maapektuhan din po yung sa trabaho. Ito. Parang mayroon to Nagkaroon ka ba ng katampuhan sa Gretchen sa artist at nasaktan ka ba? Po, meron. Sino yan? I-reveal. Wala, i-reveal yan. Sino yan? Si Brian? Actually po, Sino? pinakang close ko talaga si Luro. Si Luro? Si Luro pa po yun talaga. Ano yung tampuhan at bakit ka nasaktan? Ano po yun, sa gitara po yun Gitara? Nagkatampuhan na po kasi, hindi po ako nung pinapahiram ng gitara nun. Gitara. Tas para po pero mga saglit lang naman. Ikaw naman tutugtog mamaya, pasaglit lang akong gamit. Ayun, parang hindi niya pinapahiram. Ba't di niya pinapahiram? Hindi ko nga din po alam, parang nagkakaroon po siya ng
Hindi, pero ilang araw, ilang oras lang yung tampuhan niya, nagbati na ulit kayo. Siyempre naman po. Pero alam niyang alam niyang nagtampo ka. Alam naman po. Nagkabati agad kayo? Ano po, kasi anak naman po ako ni Lord. Wow! Yes. Bless Kaya- nga. Okay. May mga comments online na napanakip butas ka lang ng love team na Nictel. Anong masasabi mo dito? Napanakip butas ka lang. Nasaktan ka ba? Sobrang durog na ba ang puso mo sa mga nababasa mo online? Na parang, ayaw ko na. Manakip butas lang ako. Napipil mo ba yon? Yung hindi tayo plastikan dito kadali. Napipil mo ba yon? Na parang naiisip sige mo, palakip butas ka lang ng ng management. Wala po talaga, hindi po ako nagde-deny. Totoo po talaga. Totoo. Tuwing gabi po. Tuwing gabi naiisip mo. Kasi tuwing gabi din po ako kasi, parang active po yung utak ko. Ewan ko kung bakit. Nakakapit po yun. Parang nag-overthink po ako na, ano ba yun? Parang panakip. Like, parang ang sakit sa puso ko na. Katulad yung mga ilang linggo hindi ka nagkaroon ng project sa Grisan sa tas Nictel. Parang panakip butas. Hoy, feel ko nasaktan ka. Ay, parang binato mo yung lines niyan kay Nick noong pero ikaw talaga ang nasaktan. Ikaw yung panakip butas. Ikaw yung nakapil ng panakip butas. Ay, yan, hindi niya tinanggi. Pero, wala akong ma-imik dyan kasi hindi naman ako ang management. Kung palakip butas ka lang ba talaga? Iko-confirm natin mamaya. Hoy, charot! Pero hindi yan. Lahat naman kayo binibigyan ng project. Magkakaroon nga kayo ng ng reality show. Dito sa reality show na to, natatakot ka ba? Nangangamba ka ba? Na hindi ka na maging official love team ni Gada. Kumbaga, hindi na ikaw ang official love team, wala na ang Kantel. Half-half po. Half-half. Pero, sa tingin mo, may laban ang Kantel. Oo naman po, yung half po kasi talaga yun. Gusto ko pong i-maintain talaga yung pagiging love team po namin ni Gada. Ito na lang, tinanong ko rin kasi ito kay Nick. Ano yung mabibigay mo kung mananalo kayo as a love team official? Ano yung maibibigay mo dun sa love team nyo para mahubog talaga yung chemistry at saka maano kayo sa mga fans, ma-connect? Siyempre po. Meron pa ba kayong aayusin sa love team nyo? May ibibigay pa ba? Yung acting po namin. Enhance pa. Yes. At saka yung pagpapakilig. Yes. Kasi, yung more kilig i-advise ko lang sa'yo, as a love team, dapat professional kayong dalawa. Kumbaga, pag nasa harap kayo ng camera is parang, ibigay nyo na talaga yung todo, bigay nyo para lang kiligin yung mga fans nyo. Kasi, yung fans nyo magpapatibay sa inyo. Kasi kapag hindi na kayo tinatangkilik ng mga supporters nyo, yung fans ng Kantel, lalayo sila, hanap sila ng bagong love team. Kumbaga, may ka-interact lang si Gada na isang lalaki, which is si Nick. Doon na, lilipat sila dun. Kaya talagang pagtibayin nyo yung love team nyo. Pagtitibayin ko po talaga. Yan. Gagawin ko pong yan, pinapangako ni Yes. Kantel supporters dyan. Ayan, lumalaban ng isang katalino. Lumalaban. Ilaban ng Kantel. May reality show kayo sa Grachans Entertainment kung saan pinaglalabanan ninyong dalawa ng co-actor na si Nick Padillo. Kung sino ba ang magiging official love team ni Gada? Bakit palagay mo ikaw ang karapat-dapat na maging official partner on screen ni Gada? Connect to kanina sa tanong ko sa iyo Bakit ikaw? Ayoko po maging magmataas pero ang gusto ko lang sabihin na yung totoo lang talaga, wala tayong plastikan. Pero totoo naman talaga, gusto mo naman talaga maging Gusto ko pong makatrabaho si Gada bilang sa love team po ng Kantel at gusto ko pong magpakilig ng tao. Mga supporters mga supporters po namin. Kaya nga ang tanong, bakit ikaw? Magbigay ka ng sagot. Nililihis mo ang sagot, ingat na ingat ka sa mga Bakit ikaw? Para sa'yo lang. Walang sasama ang loob para sa'yo. Kasi lahat naman tayo kapag binigyan talaga ng pinaglalabanan, parang gusto mo naman talaga makuha yun Bakit po ako? Pero sa tingin ko naman po, sige po, lalagyan ko na po ng confidence. Sige, sa tingin ko po, mas gusto po ng fans po yung Kantel. Kantel? Ay, kinabog. Pero kinabog ang Nictel. Pero hindi naman po sa magmamataas po ako, pero gusto Base ko lang pong i-maintain po yung pagka-Kantel po talaga. Gusto mong i-maintain, ayaw mong mawala ng love team. Ayaw. As solo career. As solo artist? Ay, ayaw. Pero gusto ko din naman po kasi maka pa po si Gada. Ayaw mo ng like parang
extra ka lang sa isang project. Kumbaga, hindi ikaw yung makakatuluyan sa bandang huli. Ayaw mo nang ganun? Ayoko po na. Okay, ito na ang last question ha. Nagkakaalam ka na Nalinaw talaga. na. Revelation pala tong ano ha. Itong kay Catalino. Ano ngayon ang maipapayo mo sa mga kabataan na katulad mo? Sa bataan po na katulad ko. Ano yung mapapayo mo? Advice sa kanila? Advice ko lang po sa inyo na sa pag-aaral po talaga. Ano? Mag-aaral pa po kayo ng mabuti. Kasi po sa huli, kayo din naman po yung magkakaroon ng merit dyan. Sa totoong buhay talaga kailangan mo talaga ng diploma para magkaroon ng magandang buhay. O sa realidad ngayon, di ba? Kasi yung iba kasi kailangan muna ng kailangan may natapos ka bago ka tanggap ng trabaho. Tsaka, mahirap. meron kang pangarap na gusto mong tupadin, di ba? Ano bang pangarap mo sa buhay? Siguro, pero hindi ko, parang, kung course yung pinag-uusapan, gusto ko talaga maging engineer. Engineer. Yes. Yan. Pero, manifesting first choice ko yun. Pero ang second choice ko talaga yung maging teacher ako. Teachers. And ayan, marami tayong nalaman. Yan nasala natin ngayon ang nag-iisang Catalino. Maraming salamat dahil pumayag ka sa paunlak na interview dito sa Uy ng Gana. Hindi ito yung first time mo, di ba? Opo. Yeah. Oo naman po. And then, Maraming salamat. Maraming salamat. And maraming salamat po sa supporters ng Cantel. Ano yung masasabi mo sa Cantel supporters niyo? Masasabi ko lang po na mas papakiligin ko pa po. Yan. Kayo. Siguraduhin mo magtatampo yung mga yan. Oo naman po. Yan. At dito na po nagtatapos ang aming video. Sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Chance Entertainment YouTube channel. At i-follow niyo na po ang mga social media accounts. Nasa description lang po ang kay Catalino. Bye-bye! Hanggang sa muli! Bye.